Isang baho na naman ang pilit umaalingasaw matapos ang kanyang naging matinding revelasyon sa pagdinig ng Quad Committee sa Kongreso at naglabas di umano ng mga pasinungalingang ebidensya na magdidiin di umano sa drug money ng mga Duterte at ngayon nabunyag sa publiko na mali-mali pala ang mga spelling ng mga pangalan sa bank account na ipinakita ni dating Senator Antonio Trillanes sa Quad Committee ng Kongreso. Kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte kumilos na walang pagdadalawang isip na kakasuhan na di umano ng libel kay ang dating senador na si Antonio Trillanes at sigaw ng taong bayan 1 billion libel case dapat ang ipatap. Tatatapos lamang na pagdinig ng Quad Committee patungkol sa di umano'y AGK na nangyari sa kampanya noon kontra ay pinagbabawal na gamon ng dating administrasyong Duterte. Dating Senator Antonio Trillanes bigla na lamang lumitaw sa pagdinig at kung saan naglabas na mga ebidensyang di umano'y puros kasinungalingan lamang para lamang ipahiya at siraan ang pamilyang Duterte sa publiko. At ngayon sa wakas nakapagpasya na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na sasampahan niya ng kaso si Antonio Trillanes ng libel case. Habang gumagawa umano ng kanyang TikTok live si Attorney Salvador Panelo ay bigla na lamang tumawag ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at dito mismo sa live nila na pag-usapan ang kasong kanilang isasampa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senador Antonio Trillanes at ang magiging legal counsel pa nito ay walang iba kundi si Salvador Panelo. Ito na pag-usapan din nila na tila magpapatunay sa mga kasinungalingan ni Antonio Trillanes na mali raw ang spelling ng mga pangalan ni Paulo Duterte at ng kanyang asawang si Hanilet na ipinakitang dokumento ni Antonio Trillanes sa Kongreso na magdidiin di umano sa drug money ng mga Duterte. Kung ating matatandaan sa pagdinig linanong ng mambabatas kung saan niya nakuha ang nasabing dokumento, sinabi nito na inabot lamang di umano ito sa kanya. Kaya ayon sa ilan nating mga kababayan, halata di umanong gawa-gawa lamang at puros kasinungalingan. Wala daw talagang dignidad si Trillanes at hindi mapagkakatiwalaan. Pat lamang daw nasampahan ng kaso at pagbayarin ng 1 bilyon dahil sa kapal ng mukha na siraan at paratangan ng mga Duterte ng kung ano-anong mga kasinungalingan. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutol na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba kako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga kako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung nungalingan ni Ay, hindi pala siya Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang kapiting doon wala. O, totoo yan. Alam nyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita. Basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro ka palastugan na figures.
Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Wrong spelling pa. Oo. Alin ang wrong spelling? Ano ba na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang an N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? Ako, sa iyo. Presidente Duterte, naka Facebook live ako Naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo man. Ay, siya nga pala, tinatanong nyo nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 na madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, ang asawa ko nandito, naghintay Pero papaalis na rin siya nalit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mo ilang oras yun, 12 hours para to. Ano 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours. 14 kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. Hindi ko nga akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun Ikaw gising na gising ka. Yun doon ako nakalamang. Ako... Night person ako. Ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi ako, huwag kang matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trililing, Trillanes. Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman ang kalaban niya, ang totoo di umano yun, yung kanyang summary puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan Saka niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman ng tao na totoo hindi. Kaya Na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun kasi unang-una hindi mo alam kung anong bangko yun. Saka wala naman magbibigay ng bangko ng ganun. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan ka ni Noli de Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutol na vice presidente ng bansa Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga ako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? Kaya walang yata. Kailan nga palang balik mo sa Davao? Baka bukas siguro matulog ako. Dapat talaga matulog. Pero bilib na bilib sa'yo lahat ng mga tao doon. Talagang ayaw mo pa umuwi Basta gusto ko lang naman lumabas yung totoo. Ito, truth. Yan lang. One word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday. Kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Pulong mo, pati si Basti. Pero Especially Inday, kasi national siya. Teka muna. Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor?
alam mo sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako, retired na ako. Pero hindi naman matanda na. Kita mo naman 73 lang eh. Pilipinas na kagabi. Oh. Ang galaw ko, pero yun, 14 hours yun. Oh. Kaya gusto ko na magpahinga. Oh. Kaya lang sa ganitong takbo, kasi itong si Terlianes, talagang mukalakad yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Kung Malacan. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacan niya na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatakbo uli ng mayor. So, balang araw, baka sila o manalo o talo, makikita naman kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang sa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage. Sige, pag hindi kawawa ka, magmukha kang tanga. Kagaya ngayon, kung wala kang, kung hayaan mo lang ng ganon, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganon ba magduda talaga ng tao. Kaya dapat ang mismo ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi. Hindi ako magsabi, hindi ko sila turuan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. Itong si Trililing. Mag-aakusa ka na nga lang Trililing. Wrong spelling pa. Ay, Trililing! Kaya mga taga-Caloocan, maawa naman kayo sa Caloocan. Maawa kayo sa pamilya nyo at mga anak nyo. Kung ibuboto nyo yang si Trililing, Diyos ko. Kaya good job na ko. Patay itong si Trillanes. Si Tatay Digong Wais, abogado, prosecutor. Tapos andyan pa si Panelo. Alam niyo mga lords, kaya confident ako kay Tatay Digong kasi hindi niyo siya mabali-balibag, no? Na kahit anong gawin niyo, hindi niyo talaga matatalo ang matanda kasi matalino. Wala ka talaga sa kalingkingan, Trililing. Actually, ang kaya lang naman gawin ni Trililing, manginis. Mambuli. Yan. Kaya, go, Mr. President. Diba? Kasuhan mo na yung nang magtanda rin yung si Trililing. Diba? Good move, Mr. President. Kasuhan mo yan.